Isang magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Good evening. Welcome po sa simbahan ng Heritage. Salamat sa Panginoon because sabi ko kanina kay Joey na ito na lang siguro yung simbahan na nagkakandak pa ng evening service. Kaya mapalad po tayo because binayaan po tayo ng ganitong setup. Nakakatulong po ng malaki sa mga kapatiran. Imagine, no? Almost the day of ng Sunday ay naibigay po natin ng Panginoon. Because actually, kulang pa yun. Imagine yung isang araw lang po para sa Diyos at 7 araw po para sa atin. Kaya, again, welcome at salamat po. Even sa ating mga tumatangkilik sa ating live ay good evening din po sa inyo mga kapatid. Right, so kanina ay binasa na po yung ating text saan ay makikita po natin sa Exodus chapter 16 verse 11 to 15. Now ay babasahin naman po natin sa Tagalog, so please inanyayahan ko kayo na makibukas kayo dito sa ating text, which is Exodus chapter 16 verse 11 hanggang verse 15 sa Tagalog naman. In verse 11, ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ng Israel. Salitain mo sa kanila na iyong sasabihin, sa kinahapunan ay kakain kayo ng karne at sa kinaumagahan ay magpapakabusog kayo ng tinapay at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nangyari sa kinahapunan na ang mga pugo ay nagsiahon at tinakpan ang kampamento at kinaumagahan ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog. Verse 14. At nang paitaas na ang hamog ay nalalatag na narito sa balat ng ilang ay may munting bagay na mabilog at munti na gaya ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Verse 15, at nang makita ng mga anak ng Israel ay nagsang-usapan, ano ito? Sapagkat hindi nila nalalaman kung ano yaon. At sinabi ni Moises sa kanila, itong pagkain na ibinigay ng Panginoon upang kanin. This is manna from above. Ito yung bread of heaven. Pahanguin po natin ang ating titulo ng ating preaching in verse 4 kung saan sinabi po dito, then the Lord said, Moses, behold, I am about to rain. No? Moses, sabi mo sa kanila, papaulinan ko ng tinapay na galing sa langit. Kaya ating mapapakinggan with this, bagamat ito po ay literal na talagang nagbigay o nagpaulan ng Panginoon ng tinapay para sa kanila to sustain them, no? But sa spiritual na bagay ay meron po tayong matutunan po dito. No? So bago ang lahat tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa salita mo na aming napakinggan. Kaya niyo po na ang aming tainga ay mabuksan, ang aming kaisipan ay maintindihan at makita, Panginoon, ang mga katotohanan ng salita mo sa gabi pong ito. Maraming salamat po Diyos. Tunay po ng salita mo ang siyang pagkain dito ng aming kaluluwa. Tawad po at salamat po Diyos sa lahat. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa context ng ating binasa at ang pag-aaralan, ay itong mga taga-Israel ay sila po ay sa kanilang paglabas sa bansang Egypt, no, as they journey, no, toward Canaan, ay of course may mga pangangailangan ng mga taong to. Marami ang mga taong to, ang estimation po dito almost 2 million people, no, sa dami. So problema
ay saan kukunin ni Moises sa ganitong pagkakataon. No? Kailangan po nila, they needed massive amounts of food and water. Okay? So, how come na may bibigay po ito ni Moises sa kanila? Pero tandaan po natin, ito po ay, itong pangangailangan po ito ay namit po ng isang makapangyarihang Diyos. Siya yung nagbigay para makakain po sila as the journey going to land of Canaan. Kaya makikita po natin. So, kung ito po ay ating tignan, hindi nga nila alam kung anong pangalan po nito, kaya ang tawag na sa kanila, ano ito? What is it? No? Wala silang idea kung ano po ito, but di nila alam na ito po ay mana, no? Mana from above. Okay? Kung saan ito po ay inulan sa isang lugar, tinatawag na wilderness, at isa pong malaking pagpapala po para sa mga tao, sa mga taga-Israel. No? Imagine, sa kanilang paglalakbay, pinakain po sila ng Diyos in 40 years. No? God used this manna to sustain, to strengthen them, and to supply hanggang sa makarating po sila sa Canaan. Kaya itong manna na ito, itong bread from heaven or manna from above, ay ito yung nag-sustain sa kanilang fleshly bodies. No? Bagamat itong ating pag-aaralan, itong manna na ito ay also it serves at nagtuturo po sa atin ng mga spiritual na bagay. Right? Ng ating Panginoon, nang siya po ay nabubuhay dito sa lupang ito, ang mga Hudyo ay challenge nila ang Panginoon. No? They challenge Christ. Kaya ang sabi nila in John chapter 6 verse 31, ito yung challenge po nila verse 32. No? Na ang sabi ng mga Hudyo sa kanila ay yung mga ninuno namin, no? Ay talagang pinakain sila ng manna from heaven to eat. No? Si Moises ang nagbigay sa kanila ng pagkain na ito. Pero ang response ng ating Panginoon, sabi niya, hindi si Moises, ang Diyos ang nagbigay po ito. Right? Nung tinapay na ito sa wilderness. At sinabi din sa kanila na ang mana na ito ay naglilingkod o nagsisilbi na isang malaking kadahilanan para sa inyo. Hindi lang masustain yung pagkain po ninyo. The purpose is para hindi kayo mamatay habang kayo po ay naglalakbay. So, sinabi niya rin po na ang mana po ito ay siyang represent po siya. Ibig sabihin, itong mana na ito, ako yun. Ako yung mana na sinasabi. No? Ako si Kristo na magiging pagkain ninyo galing sa langit. So Christ claimed himself as a bread of life. Di ba? Siya yung nagsabi, sinabi po niya sa John chapter 6, verse 32. Tingnan po natin. No? Para makita po natin na ako yung manna from above. Okay? So John chapter 6, verse 32. Alright. Sabi po dito, Jesus then says to them, truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father give you the true bread from heaven. For the bread of God is who comes down from heaven and gives life to the world. Kaya nga sabi ng mga tao, Sir, give us this bread always. Tingnan mo yung kanilang akala nila, tinapay lang na basta-basta po yun para lang masustain yung kanilang sarili. Pero hindi nila alam yung sinasabi na ang mana na iyon ay ako. Ako yun.
Ay, hindi nyo lang naintindihan. That's why Jesus identifies himself with the ancient manna that fed Israel. Imagine yung ano nun, yung connection po nun, right? Sa ating kapanahunan, although hindi po natin naranasan po yun, pero sa ganitong pagkakataon, ako yung buhay, ako yung pagkain, ako yung galing sa langit para magkaroon ng buhay. Kaya nga sila po ay nabuhay during that time, nasa kanilang po paglalakbay. So, now, the people of Israel ay talagang na-encounter po nila itong mana, literal na mana. Ang tawag nga nila ito, what is it? No? Ano kaya ito? Okay? Pero tingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin po nito at ano ang ipapakita po sa atin kung bakit ang mana ito ay it represent Jesus. Kaya tingnan po natin, tandaan po natin yung some facts about the manna today. Maaaring sa pagkakataon po ito ay ginamit po ito para sa mga kapatid, sa mga bisita po natin na mapakinggan po nila ang passage po ito para matulungan po sila para makilala si Kristo sa kanilang buhay. Kaya it is a big blessing na from time to time sa ating mga listeners, sa mga bisita po natin na makarinig po sila ng ganitong klase ng mensahe. Now, tignan po natin in verse 4 sa ating text. Balikan po natin yung ating text sa Exodus chapter 16 verse, hindi natin text po ito, akit lang po tayo. Right? Ito yung kaninang binasa ko. Sabi ko dito, I also established my covenant with them. Right? Sorry, 16 pala. Kaya lalo po. Right? Balikan mo natin. 16, verse 4. Ito yung text po natin kung saan ay binasa po natin kanina. Then the Lord said to Moses, behold, I am about to rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day that I may test them, and they will walk in my law or not. Kaya dito ay makikita po natin, speak about the conception of Jesus. It pictures about Jesus. Right? Yung mana pong ito ay galing po sa Diyos. It was originated with God. Hindi po ito idea ng tao. Hindi po ito inisip ng tao, kundi ito po ay bigay po ng Diyos. So, ibig na sabihin, sa pagkakataon po iyon, sa mga taong ito, ay hindi, kaya nga nagre-reklamo sila. No? Ang sarap-sarap ng buhay namin doon. Kumakain kami ng ilang beses, tapos dito, dadalhin mo kami dito sa desertong ito. Okay? So, anong magiging buhay namin po dito? Pero tandaan po natin, ang mga taong ito ay, of course, ang inintindi lang nila is to gratify their flesh, no? Para lang mabusog. Right? Kaya sila po ay nagre-reklamo at kala nila sila po ay mamamatay. But God, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos. Inalis po niya yung equation between man and God. No? Imagine, yung dami ng tao, 2 million almost. At magpapadala po siya ng pagkain. So, sino ang makakapag-produce ng ganong karami sa ganong pagkakataon at nasa wilderness pa sila? Kaya inalis ng Diyos yung karapatan o yung iniisip ng tao na sila po ay magiging kapantay ng Diyos na hindi nila kayang gawin ang ganitong klase na ginawa ng Diyos. No?
Kaya imagine, yung pagkakataong yun ay libre pa para sa kanila. It's a free. No? Kaya ang gagawin lang nila ay stop down and pick it, no? Pick it up. Sabi po ng 14 hanggang verse 17. Yun ay yun lang ang gagawin po nila. At hindi lamang po yun. Kung titignan po natin, this manna was also the gift of free grace. Biyaya. Libreng biyaya ng Diyos po ito. Well, dahil hindi nila deserve. Pagka ganun ang mga tao na masyadong mareklamo, they deserve punishment. Pero hindi ginawa ng Diyos. Dapat they deserve judgment and death. Pero hindi. God give them a life. Kaya katulad din po natin. Dapat ang deserve natin ay mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Pero again, because of Christ, kaya nga sinabi ni Christ, I am the bread of life. Binigyan po tayo ng buhay. At ito po yung exactly na ginawa ng Diyos in the area of salvation. Diba? Binigyan ka ng buhay. Dapat sa'yo, ang judgment mo ay mamatay ka because sabi ng Old Testament, no? Nang nagkakasala, talagang mamatay at pinapatay. Right? So, ang tao naman, para lang mag-gratify ang kanilang ang sarili, ay still, they are seeking a religious experience to satisfy and gratify their flesh. Right? Kaya ngayon, ganun ang ginagawa ng tao at hindi man lang nila makonsig yung plano ng Diyos para sa mga tao. Ang gusto ng tao ay to work their salvation. Right? Kaya yun yung ginagawa po nila. They wants to earn his salvation by the good works he does. Diba? Yan po yung tinitignan. At yan po yung gusto po nila. Gusto nilang ma-achieve ng mga bagay po ito. But hindi yan po ang plano ng Diyos. Right? Ang kaligtasan ng tao. At sinabi niya po sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Di ba? Somebody read please. Pakitulong na lang ako para to back up our words, no? Pakibasa nila, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ephesians 2, verses 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and it is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Right, yan po yung plano ng Diyos. Okay? Plano ng Diyos is for a man to come. Lumapit po siya sa pamamagitan ni Kristo at kay Kristo lamang. Wala nang ibang plano ng kaligtasan. At ito lamang po ang available na kaligtasan ng tao. Kaya nga sinabi ni Kristo in John chapter 14 verse 6, I am the way. Ako yung daan lamang. At sinabi din po ng Acts chapter 4 verse 12 na sa pangalan ni Kristo maliligtas ang tao. Acts chapter 16 verse 31 also. Sinasabi po doon. Kaya ang kaligtasan ay hindi nakasalalay kung ano po yung ginagawa po natin, kundi yung ginawa ni Kristo lamang. Mga kapatid, mga kaibigan, you cannot do anything you please, kahit anong gawin mo. Okay? O anuman ang pipiliin mo, o makisali ka man sa simbahan, pumunta ka man sa simbahan, kung ito, maupo ka dyan, makinig ka dyan, at makisali ka sa mga gawain ng simbahan, hindi po yan makakatulong sa kaligtasan. O saan mang grupo na makisali ka, okay? Wala po yan. Matatagpuan mo ang kaligtasan sa isang lugar at yan ay na kay Kristo lamang. Kapatid,
Pangalawa, dito ay pakita rin, no? Pinag-uusapan po natin about the manna, yung manna from above. It shows also the characteristic of Jesus Christ. It pictures about the characteristic of Jesus Christ sa manna pong ito. O, akala po natin, it is just a simple bread. Sa kanila, wow, pagkain po ito, no? Kung titignan ay ang laki pala ng meaning nito, ang ibig sabihin po nito yung spiritual matter. Kaya dito sa Biblia ay yung detalye ng Biblia, it used to describe the manna that fell in the wilderness. Ito yung description na yung manna ito ay bumagsak sa lugar kung saan ay tinatawag nilang wilderness. Kung titignan po natin, it is a revelation of Jesus Christ. It is a beautiful picture of Jesus Christ. No? Kung titignan po natin, sa panahon po natin, ibinigay si Kristo para sa atin. Ano ba yung wilderness? No? Pag-aaralan po natin po yun. Wala tayong makikita na magaganda doon. Hindi talagang pangit. Wilderness ba? Pero ipinapakita po dito yung characteristic ni Christ. No? Una na makikita po natin po dito yung appearance. Okay? Kung saan ang mana po ito ay inilalarawan si Kristo. Right? Anong ibig sabihin po nito? Tignan po natin in Exodus chapter 6 verse 14. Kasi dito umiikot yung mga bagay kung saan ay nilalarawan, no? Si Kristo. Alright. Sorry. 16, no? 16 na kasi. 16, 14, huh? Okay, tignan po natin kung ano po sinasabi. Okay. Sabi po dito, and when the Jew had gone up, there was one on the face of the wilderness, a fine flake-like thing, fine as frost on the ground. Ito yung maliit na tinapay. Right? Bakit? Alam naman natin na dumating yung first advent ng ating Panginoon. No? It speak about humility. No? Ang pagdating po niya, yung kanyang dumating po siya na hindi po siya kilala bilang hari o bilang sinuman. Pero dumating po siya, right? Bagamat yung mana ay maliit po ito, it speak about humility. Imagine, He is the creator of the universe. Pero pagdating po niya, ay kasinlit lang po siya ng mana. Speak about humility of Christ. Tandaan po natin, He is God Almighty. But He came into this world. Okay? At siya ay nakabihis ng katawang tao. Biglang sabihin, He humbled Himself and became a servant. Para siya po ay mamatay sa kanyang mga tao sa krus ng Kalbaryo. Ganun po siya inilalarawan. What a beautiful, what a wonderful Christ did for us. Imagine, from God came down. God came down in the person of Christ. What a grace. What a beautiful
maliit lamang po yun. Nung dumating po siya, ganun po siya kinikilala. At again, in verse 14, bilog siya na maliit. Okay? Ano ang ibig sabihin po nito? Ano ang nire-represent po nito? Bilog na maliit. Ibig lang sabihin, has no beginning and no ending. Ibig lang sabihin, Jesus Christ is eternally God. Wala siyang pinagmulan at wala siyang katapusan. Okay? Kaya ang proclamation niya sa John chapter 8 verse 58, before Abraham was I am. Ibig lang sabihin, itong Kristo na ito ay wala po siyang pinagmulan at wala po siyang katapusan. So ibig lang sabihin, ikaw na isang makasalanan at kinilala mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, ibig lang sabihin ang kaligtasan mo is eternal. Okay? Now, in verse 31, okay, tingnan po natin. Ano sabi po dito? Now the house of Israel called its name Manna. Naintindihan na rin nila. Nalaman na rin nila ang ibig sabihin. It was like a coriander seed. White. The taste of it was like waffles with honey. Sarap. Pero ang titignan po natin po dito, kung ating ipipicturize, it is as small as white. Bilog siya, pero puti po siya. Ibig lang sabihin, it's like the furies of snow. The whiteness of the manna speak about the purity of Jesus Christ. Ibig lang sabihin, ang Panginoon po natin, He was born into this world without the attempt of human seed. Kaya is the ability, meron siyang kakayahan na tayo po ay tubusin ng ating kasalanan. Actually, He was not even able to sin. He lived without sin. Kaya siya ay merong karapatan na siya ay mamatay sa krus. At ang makakagawa lang yan ay yung walang kasalanan. Hindi yan kaya ng ninuman. Mamatay siya para sa iyo, mamatay siya sa krus para sa iyo, o ang tao ang gusto mong mamatay, it cannot be. Kaya kailangan ang mamamatay po dyan ay walang kasalanan. Kasi puti po siya ng niebe. Okay? Kaya si Kristo lamang ang merong karapatan. Now, tignan po natin yung design, yung appeal ng mana pong ito. Tanan po natin, God designed the mana kung saan ay magiging biyaya po ito sa bawat sinuman. Right? Imagine, kinain nila po ito na sustain ang kanilang buhay, ang kanilang lakas, at ang kanilang supply. Nabuhay na po sila. Kaya pag ikaw ay kinain mo itong mana na ito, which Christ, ay mabubuhay ka. Nabuhay sila eh. Right? With that 40 years, yan yung kinain po nila. Right? So, makikita po natin kung ano yung appeal ng mana ng ito. Kanina, binanggit dito, binasa po natin, mayroong pang ingredients na sweet honey, matamis na honey. Di ba? Nakatikim na ba kayo ng honey? May maraming klase ng honey. May kulay black, may kulay green, may kulay dilaw. Pero ang description po ng mana ay parang kung nakakita na po kayo ng tinapay na tinatawag na wafer, wafer, tawag po doon.
made with honey. Nakatikim na ba kayo nun? Yung wafer na merong nilagyan ng honey. Oh? So, imagine, nang ito ay matikman nila, ay nagbigay po sa kanila ng surprise na ito ay napakasarap sa kanilang dito. No? Kung titignan po natin, it's a great picture of Lord Jesus Christ to the sinners. No? Imagine, wala nang kasing tamis yung pagkakilala mo kay Kristo bilang iyong Panginoon. Wala nang makakapantay po doon. Why? Because He is the delight of our soul. Kaya kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, ibig lang sabihin, you find the life worth living for. Mabubuhay ka ng merong katamisan ni Kristo sa iyo. No? Kaya nga sabi sa Psalms 34 verse 8, ang sabi po niya dito, "Oh, taste and say the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." No? Ito yung mararanasan mo the moment na ikaw ay maliligtas in this day or another day. Okay? Hindi lamang po yun. Hindi lamang po napakasarap, napakatamis. It was sufficient. Sufficient. Imagine 40 years sila sa wilderness. No? But this is sufficient for them. Lahat sila. No? Kahit yung mga bata. Yung mga matatanda. Kung sino man. Ibig lang sabihin, itong mana was right for everybody. No? At ito po ay nakatulong sa lahat ng mga tao, nagbigay ng nourishment sa kanila sa pamamagitan ng mana po ito. Ibig lang sabihin, walang nilalaktawan. Lahat po sila ay kumain po nito. So, ibig lang sabihin, nasustina at nagkaroon ng maganda para sa kanila. Ano ang magiging koneksyon para sa atin bilang mga Kristiyano? Right? As we wait for the second coming, ibig lang sabihin, itong mana pong ito ay magiging sustainable para sa atin. Itong mana pong ito ay magbibigay din po sa atin ng kalakasan at supply. If you take Christ as a mana, okay, the Bible says, right? Anong sabi ng Biblia? You will be sufficient. Magiging ganap si Kristo sa buhay mo. Kaya na si Kristo ay nagiging all-sufficient Savior para sa atin. Regardless of what your stature in life. Ano man po ang katatayuan mo, kahit ikaw pa ang pinakamahirap, sa sanlibutan ito, ikaw pa rin ang pinakamayaman sa paningin ko ng Diyos. Ibig sabihin, mayaman ka sa spiritual. Mayaman ka sa pagkakilala kay Kristo. Right? Mayaman ka sa pananampalataya kay Kristo. Right. So, ibig lang sabihin, kaya niyang iligtas sa sino man na lumalapit at nagtitiwala sa Panginoon. Right? Kaya itong mana pong ito ay hindi pinagsasawa. Tignan po natin yung appropriation. Yung kung paano inappropriate ng mga taong ito. As I said, mana also paints a picture how people must come to Jesus. Di ba nung umulan ng mana, anong ginawa nila? Lumuhod. They are stopping down. So, ibig sabihin, yung mana ay nasa ibaba.
Para ito po ay makuha mo, ay kailangan lumuhod ka at makuha mo. Okay? Makuha mo yung mana pong ito. Biglang sabihin, people, person, o sino man, you must humble himself. Okay? Lumapit ka kay Kristo with a humble heart. Okay? Kilalanin mo siya bilang si Kristo na tagapagligtas. Walang pwedeng lumapit na nasa kanya pa ang pride o anumang bagay na kanyang iniisip. Walang sino man na tao na lalapit at dala-dala mo pa rin ang kayabangan mo. Kundi kailangan mong lumuhod. Kailangan mong maghambol o pakumbaba sa harapan ni Kristo bilang isang makasalanan because you need a Savior. Kailangan mo ng tagapagligtas. Okay? Ibig lang sabihin, those who come to Jesus by bowing in humble repentance. Okay? Lalapit ka na mayroong pagsisisi kay Kristo. Okay? At hindi lamang po yun. It also appropriated by swallowing yung panglunod. Okay? Yung mana pong iyon ay sobra-sobra pa nga yun eh. Ibig sabihin talagang sufficient po siya. Of course, ang mga taong to, siguro baka natatakot sila na maubos kaya they gathered, no? At itinago nila sa kanilang tent as a reserve. Di ba? Ganyan po ang ginawa po nila. Ay nag-reserve sila according to the number of the tent. Okay? Of course, kapag hindi ito kinain with that day, ay mabubulok po ito. Okay? Kaya ang pinaka-benefit po nito, magmula sa mana, is to eat that day. No? Kainin mo sa araw na iyon. At ganun din po ang magiging connection para sa atin. Ibig sabihin, the moment that Christ offered to you, pinakilala po sa atin, dapat tanggapin mo siya, kilalanin mo po siya. Bilang Diyos na nagkatawang tao para magkaroon ka ng kaligtasan. Ibig lang sabihin, ipinapakita si Kristo sa atin. Na siya po ay sufficient po para sa ating kaligtasan. No, hindi lamang po pinapatungkulan po dito kay Kristo. Pinapatungkol po din dito yung pagpunta mo sa simbahan, you come to the church, dala-dala mo ang Biblia, makinig ng sermon, and do all the things na kailangan mo bilang Kristiyano. Right? At dala-dala mo ang kaligtasan, of course. Hindi mo naman magagawa po ito kung wala kang hindi ka ligtas. But again, kahit gawin mo ito, ay hindi pa rin magbibigay sa'yo ng kaligtasan. Tandaan po natin, ang kaligtasan is to come to Jesus for yourself. Walang pwedeng gumawa ito para sa iyo, kundi ikaw mismo. Hindi kayang gawin ng ibang tao o sino man na nandito para matamo ang kaligtasan, kundi ikaw ay lumapit kay Kristo. Right? At sabihin mo sa Kanya, na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. You need Christ. Kailangan mo siya. Kailangan po natin po siya. Last. Okay? It's coming of Jesus.
yung pagbabalik po ni Kristo, it pictures about the coming of Jesus. Oh? So, ibig sabihin, saan ba galing ang mana? Sa langit. Okay? At bumagsak sa lupa. At dito, pinapatang ko lang, speak about the forsaken place. No? The children of Israel were wandering around in the barren wilderness with the manna began to appear. When Jesus came, no? Bakit pumunta si Kristo po dito? Okay? Yung manna, binagsak po yun because nasa wilderness po sila. Sa atin, si Kristo came because of our sins. Pumunta po dito to deliver His people na walang pag-asa para sa kanila. Came to save them, to those who captives of sin. Para lang magkaroon ka ng kalayaan. Pasalamat po tayo because Christ came. Hindi lamang siya pumunta para sa mga mababait na tao, kundi tayo. Kung saan ay nalugmok sa kasalanan. It came especially for the lost, sinful, and dumb people. It came for us. Yun yung kadahilanan. Okay? It came to a foolish people. Binigay ang mana para sa iyo. Binigay si Kristo para sa iyo bilang mga kasalanan. Ay, kung hinahanap mo yung manang iyon, ay hindi mo na matatagpuan dito sa lupa. Okay? Matatagpuan mo siya at makilala mo siya sa Biblia na tanang-tanang mo. Okay? Kaya kung ikaw ay inahanap mo siya, He will come to you. Okay? Kung siya ay gusto mong makita, asahan mo ay papasok sa iyo. Okay? Imagine, si Kristo ay dumating kung saan sa mga tao ay galit sa Kanya, okay? Para siya ay alupustahin. Ultimately, they crucified Him. Para sa kanila din po yun. Okay? Pumunta siya para sa kanila. But again, ipinako pa rin po siya. Tandaan po natin, He came with love ang ating Panginoon. Grace and forgiveness. Okay? He came to you to offer eternal life. Pumunta tayo para ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat po tayo ay tumanggap po nito. Mga kapatid, mga kaibigan. Mana from above means Christ from above. Kaya kung gusto mong maranasan, malasahan kung gaano katamis ang mana pong ito, ang tinapay na ito galing sa langit. Kung gusto mong maranasan ang biyaya ng Diyos, at hindi mo pa ito nararanasan sa buhay mo, you can come. You can come to Him. Pwede kang lumapit sa Kanya. Pwede mong sabihin sa Kanya ang gusto mong maranasan, ang naranasan ng iba. Kung inaakala mo na ikaw ay walang pag-asa sa mga bagay na binanggit po natin, sa mga kasalanan na saan ay ikaw ay nakatali nito, there's hope for Christ. There's hope from the mana above. Kaya yung kadahilan. Si Kristo bilang bumaba, okay, sa ating kalagitnaan, to save and to seek the lost. Ito yung dapat natin makita. Ikaw, tayo lahat
ay merong pag-asa para sa ating kaligtasan. Okay? Kaya pasalamat po tayo for giving the bread of life is Christ. Pasalamat po tayo because yung mana po niya ay ibinigay po sa atin. Salamat po sa Heaven. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakayag ng iyong salita sa gabi po. Salamat po sa mana kung saan ay binagsak niyo po sa aming kalagitnaan si Kristo bilang isang bread of life. Sana o Diyos sa mga nakikinig ng sermon po ito ay makita po nila na si Kristo lamang ang kanilang tanging pag-asa para makamit po nila ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Magsisi at manampalataya kay Kristo at ito lamang ang parang Diyos. Hindi sapat ang mga bagay na mabubuti na ang ginagawa. Whatever, Lord, na sacrifice na ginagawa po namin ay hindi po ito makakatulong. Kayo ang nagplano ng kaligtasan by faith. At ito lamang po, Diyos, ang nararapat para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Paniwalaan yung ginawa ng Kristo sa krus. Diyos, sana mangusap po kayo sa mga kaluluwa. Alam po ninyo ang kanilang mga puso. Alam po ninyo, Lord, ang kanilang pinalalagyas. Ang kanilang buhay saan ay nakasadlak po sila sa kasalanan na ninala po namin nila sa aming mga Diyos, tulungan mo sila. Banal na Espiritu, nawa, Lord, ang pakita sa kanila kung ano yung kanilang pinalalagyan at pinakalan. O Lord, aming pinagkakatiwala at pinaubaya po ito sa inyo na sana maranasan at kita po nila at matikman po nila kung ano itong mana from heaven. Salamat po, Lord. Ito ang galang sa mga